So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about gaano katagal ang walang hanggan. So, our concept is all about eternity. So, ang walang hanggan ay isang konseptong lagpas sa ating karaniwang pag-unawa. Para sa Diyos, ito ay nangangahulugang wala siyang simula, wakas o pagbabago. Siya ang walang hanggang manlilikha, hindi limitado ng panahon at nakikita niya ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng sabay-sabay. Bagamat siya ay umiiral lampas sa panahon, kumikilos pa rin siya sa loob ng panahon ayon sa kanyang ganap na kalooban. So our Bible reading for today is all about Psalm chapter 90 verse 2. Bago pa likhain ng mga bundok, bago pa man mo nilikha ang mundo at ang sanlimutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggang sa walang hanggan. So ngayon ako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God is eternal and therefore unchanging. So ang Diyos ay hindi limitado ng panahon dahil siya ay walang hanggan, siya ay hindi nagbabago. So ang kanyang karakter, honesty at mga promises ay nananatiling magpakailanman. Second is God exists both outside and inside of time. Bagamat hindi siya apektado ng oras, pinili niyang kumilos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ginawa niya ito sa pamamagitan ni Kristo at patuloy niya itong ginagawa sa ating buhay ngayon. So last teaching is God gives us the life of Christ, our eternal life. So ang tunay na buhay ay na walang hanggan ay hindi lang tungkol sa haba ng panahon, kundi sa uri ng buhay, ang buhay ni Kristo sa atin. So, sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay may buhay na walang hanggan ngayon pa lang. So, ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is trust that God does not change over time. So, sa mundong mabilis magbago, dapat tayong kumapit sa Diyos na sa kahit kailanman hindi nagbabago. Kasi yung salita, ang kanyang salita at pangako ay matatag at mapagkakatiwalaan. Second is do not give up because God is actively working. So maaring hindi natin agad makita yung kilos ng Diyos para sa atin, pero siya ay kumikilos sa tamang panahon at ang kanyang plano ay hindi naantala dahil ito ay tiyak at may layunin. So last application is remember that our suffering is temporary while our hope in Christ is eternal. So yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin ay pansamantala lamang. Pero ang ating pag-asa kay Kristo ay walang hanggan, kaya't huwag tayong mawalan ng loob or lakas ng loob dahil ang dulo ng lahat nito ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano pinatitibay ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos ang ating pananampalataya sa isang mundong pabago-bago. So para sa akin, kapag lahat ng mundo ay tila hindi tiyak, so yung kaalaman na ang Diyos ay hindi nagbabago ay isang matibay na sandigan natin. So yung kanyang pag-ibig na hindi kumukupas, ang kanyang katotohanan ay hindi nagbabago at ang kanyang plano ay hindi nababago ng anumang crisis or crisis. So sa gitna ng kawalang katiyakan is ang katapatan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tiwala at kapayapaan. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong walang hanggang presensya at katapatan. Sa mundo po na puno ng pagbabago at kaguluhan, ikaw ang aming matibay na sandigan. Lord God, turuan mo po kami magtiwala sa iyo at maalala na ang aming pag-asa ay hindi nakabase sa pansamantalang bagay, kundi sa iyong walang hanggang biyaya. Lord God, palakasin po kami habang kami naghihintay sa katuparan ng iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen.